Sa edad na 14, natagpuan ni Rosalie ang kanyang sarili na itinakwil mula sa kanyang sariling tahanan, iniwan ng mga taong inaasahang magmamahal sa kanya ng pinakamalaki. Anong kasalanan niya? Siya ay buntis. Ilang taon nang lumipas, ang kanyang hindi inaasahang pagbabalik ay naghatid ng pagkabigla sa buong bahay. Well, Rosalie, mayroon ka bang gustong sabihin para sa iyong sarili? Ang boses ni Luis ay umalingaw-ngaw sa mabigat na katahimikan. Ang tono ay puno ng galit at pagkadismaya. Ang silid ay tila mabigat, ang tensyon ay sapat na upang magpugto ng hininga. Ipinagpatuloy ni Rosalie ang pagpapababa ng kanyang mata. Hindi kayang tingnan ang galit na titig ng kanyang ama. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang damit, ang mga kamay ay nanginginig. Kahiya-hiya ang sigaw ng kanyang ina, si Ariel, na may pagduduwal. Ang mukha nito ay walang init. Bata ka pa at may dinadalang bata? Paano ko nagawang magkaanak ng isang katulad mo? Ako, hindi ko ito ginusto, bulong ni Rosalie. Ang tinig ay halos hindi marinig dahil sa namumuong luhang humarang sa kanyang lalamunan. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang maputlang pisngi habang sinusubukan niyang magpaliwanag, ngunit ang mga salitang kanyang binigkas ay tila walang kabuluhan. Hindi mo ito ginusto? Ang kamao ni Luis ay bumangga sa lamesa. Ang lakas nito ay nagpadala ng panginginig sa buong silid. May ideya ka ba kung anong kahihiyan ang idinulot mo sa pamilyang ito? Ano ang sasabihin ng mga kapitbahay? Akala mo ba ay makakapagpakita ka pa ng mukha mo sa bayan pagkatapos nito? Suminghap si Ariel. Ang mga labi nito ay yumuko sa pagduduwal. Luis, huwag mong sayangin ang hininga mo. Ang isang batang katulad nito ay hindi karapat-dapat sa ating pag-aalala. Hayaan mo siyang harapin ang mga kahihinatnan mag-isa. Pa-please, Mami. Ang pagsusumamo ni Rosalie, itinataas ang kanyang mukha na puno ng luha, umaasa na makakakita ng kaunting simpatiya. Ngunit ang malamig, matigas na titig ni Ariel ay nagwasak ng anumang natirang pag-asa na mayroon siya. Bakit ka pa nandyan? Lumayas ka. Ang sigaw ni Louie, ang daliri nito ay nakaturo sa pintuan. Nabitin ang hininga ni Rosalie at tila bumagsak ang realidad sa kanya. Ang takot ay sumakop sa kanya. Saan siya pupunta? Ano ang gagawin niya? Pero wala akong... Ang boses ni Rosalie ay naputol, nahirapang makuha ang mga salitang mula sa kanyang labi. Hindi na yan ang aming problema. Mabilis na pinutol ni Luis ang kanyang mga salita. Iniwas ang katawan mula sa kanya na parang siya'y isang estranghero. Tama siya. Ang pagpapasok sa kanya rito ay magdudulot lang ng higit pang kahihiyan sa pamilya natin. Dagdag ni Ariel ng malamig. Ang mga salitang iyon ay parang isang kutsilyo na dumaan sa puso ni Rosalie. Sa labas, isang grupo ng mga kapitbahay ang nagtipon, ang mga mata nila'y nagmamasid mula sa bukas na pintuan, ang kanilang mga bulong ay punong-puno ng mga hindi magandang pakiramdam. Nararamdaman ni Rosalie na ang kanilang mga paghusga ay sumasakit sa kanya, na parang gumagapang ang mga ito sa kanyang balat. Umalis ka! Ang sigaw ni Louie, ang pasensya ay naubos na. Suminghap si Rosalie ng isang wasak na hikbi bago pa siya lumabas at tumakbo. Bumagsak ang ulan, binabasa siya agad, ngunit hindi siya huminto. Ang mga paa niya, nagyayelo sa lamig at puno ng putik, ay nagdadala sa kanya sa mga madilim at hindi pamilyar na kalye. Naghanap siya ng matutuluyan, nanginginig ang katawan habang kumakatok sa pintuan ng isang abandonadong gusali. Isang kalalakihang nasa gitnang edad ang lumabas. Ang mukha ay puno ng pagdududa. Hindi ito lugar para sa iyo, matigas nitong sabi. Pa-please, isang gabi lang, ang pagsusumamo ni Rosalie. Ang boses ay basag mula sa kakaiyak. Wala akong kailangan na gulo dito, umalis ka! Isinarado ang pintuan sa kanyang mukha, ang huling suntok sa natitirang pag-asa na mayroon siya.
Wala nang ibang pupuntahan, dinala niya ang sarili sa isang parke at nahulog sa isang bangko. Ang lamig ay dumaloy sa kanyang mga buto habang siya'y yumuko. Niyayakap ang tiyan sa isang mahinang pagtatangka na protektahan ang munting buhay na lumalaki sa loob niya. Ang gabi ay naging mahaba, walang katapusan at malupit, at naiwan si Rosalie na nag-iisa, iniwan, nagyayelo at natatakot sa kung anong hatid ng bukas. "Hey, huwag ka nang umalis." Isang matalim na boses ang humati sa ulan, kasunod ng tunog ng malupit na pagtawa. Ang puso ni Rosalie ay dumadagundong habang lumingon siya at nakita ang tatlong mga tao na lumabas mula sa anino. Ang mga tingin nila ay mabigat ng banta. Anong ginagawa ng isang batang babae tulad mo dito mag-isa sa oras na ito? Ang isa sa kanila ay nagsalita ng may pang-iinsulto, isang pangit na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. "Naghahanap kami ng kaunting kasiyahan at mukhang ikaw ang perfect na pili." Isang panginginig na walang kinalaman sa ulan ang dumaan sa gulugod ni Rosalie. Ang takot ay nagpigil sa kanya sa isang sandali bago ang kanyang mga instincts ay kumilos at nagsimula siyang mag-atras. "Saan ka pupunta?" Ang isa pang boses ang nang-aasar. "Hindi mo kami matatakasan. Wala kang pupuntahan." Puno ng takot lumingon si Rosalie at tumakbo. Ang malamig na ulan ay nahalo sa kanyang mga luha habang tumatakbo siya ng walang direksyon sa mga walang taong kalye. Ang hininga ay mahirap at pira-piraso. Madalas madulas ang kanyang mga paa sa makinis na kalsada, halos mapatid at matumba. Ngunit ang takot ay nagpatuloy sa kanya. Tinutulak siya papunta kahit na ang tunog ng mga yapak ay sumunod sa kanya. Pagkatapos sa isang sandali ng swerte, nakakita siya ng makitid na eskinita at mabilis na pumasok dito. Idinidiin ng kanyang katawan sa pader habang pinipigilan ang hininga. Ang mga yapak ay dumaan ng mabilis, nawawala sa gitna ng bagyo. Doon lamang bumagsak si Rosalie sa lupa, nanginginig ng matindi. "Bakit ba ako kinamumuhian ng lahat?" Ang bulong niya. Ang mga salitang iyon ay nalunod sa walang humpay na buhos ng ulan. Sa gabing yon, nakatagpo siya ng simpleng silungan sa ilalim ng isang puno sa parke. Pumasok ang lamig sa kanyang katawan, ang mga basang damit ay dumidikit sa kanya tulad ng yelo. Dahan-dahan siyang nakatulog, hinahabol ng mga panaginip tungkol sa kanyang mga magulang. Ang mga mukha nila ay puno ng pagkabigo, ang mga boses nila ay umaalingaw-ngaw ng may paghamak. "Rosalie, ito ang nararapat sa iyo." Ang boses ng kanyang ina ay tumunog sa kanyang isipan, gisingin siya. Ang katawan niya ay tinatamaan ng lagnat, ang mga labi ay maputla sa lamig. "Patay na ba ako dito?" Ang kaisipang iyon ay naghatid ng bagong alon ng takot sa kanya. Pinapalakas ang natitirang lakas. Ang ulan ay hindi nagbigay awa at ang kanyang paningin ay naglaho habang ang pagkapagod ay dahan-dahang bumagsak sa kanya. "Bata, bakit ka nandyan sa ganitong panahon?" Isang malumanay na matandang boses ang nagputol sa kalabuan. Pinilit ni Rosalie na buksan ang kanyang mga mata, bahagyang nakikita ang silweta ng isang babae na may hawak na payong laban sa bagyo. "Ako, hindi ko kaya." Ang mga salitang iyon ay halos hindi lumabas sa kanyang mga labi bago siya tuluyang bumagsak sa mga bisig ng babae. Oo, mahal, ligtas ka na," ang sabi ng babae, si Evelyn. Nakarga si Rosalie ng nakagugulat na lakas. Sino ka?" Mahina niyang naitanong, halos nawala ang boses sa sobrang pagod. "Isang simpleng panadero lang," sagot ni Evelyn nang may mainit na ngiti. "Pero hindi ka pwedeng manatili sa labas. Halika, dalhin kita sa isang lugar na mainit." Halos hindi na naramdaman ni Rosalie ang paggalaw habang karga siya ni Evelyn papunta sa isang maliit na panaderya na matatagpuan sa pagitan ng ibang tahimik na mga tindahan. Hindi magarbo ang gusali, ngunit nang pumasok sila, ang amoy ng bagong lutong tinapay
ay bumangon sa hangin, isang matalim na kontrast sa malamig na labas. "Umupo ka dito," malumanay na sinabi ni Evelyn. Tinulungan si Rosalie na umupo sa isang silya malapit sa apoy. "Maghahanda ako ng mainit na tsaa." Habang abala si Evelyn sa maliit na kusina, pinagmamasdan ni Rosalie ang lahat ng ito nang may hindi makapaniwalang mga mata. Matagal na mula nang may nagpakita sa kanya ng kabutihan. Nais niyang maniwala na hindi ito isang cruel na biro, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay hindi pinapayagan siyang kalimutan ang lahat ng nangyari. Kinabukasan, nagising si Rosalie sa gintong liwanag na dumaan sa mga bintana ng panaderya. Nakabaluktot pa rin siya sa kahoy na silya, ang katawan ay masakit mula sa lagnat na hindi pa tuluyang humuhupa. Ang amoy ng tinapay na mainit ay sumakop sa hangin na nagpapagod sa kanyang tiyan. "Magising ka na." Ang masiglang boses ni Evelyn ang nagpatigil sa malabo niyang isipan. "Hetong mainit na gatas." Inilagay ni Evelyn ang isang baso ng mainit na gatas at isang maliit na loaf ng tinapay sa harap niya. Nag-atubili si Rosalie, ang mga kamay ay nanginginig habang inaabot ang pagkain. "Salamat," mahinang sagot niya, ang boses ay magaspang. Ngumiti lamang si Evelyn. "Walang anuman, anak, huwag mong ipag-alala, kumain ka lang at magpahinga. Mag-uusap tayo mamaya." Ngunit habang itinaas ni Rosalie ang tinapay sa kanyang labi, may isang bagay sa loob niya ang nagbabalik. Ang malupit na mga salita ng kanyang mga magulang ay bumalik sa kanyang isipan, tinatabunan ang kabutihan ni Evelyn. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tinapay, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mukha. "Anong nangyayari, mahal?" tanong ni Evelyn. Ang mga mukha ay puno ng pag-aalala nang lumapit siya sa tabi ni Rosalie. "Ako, hindi ko karapat-dapat ito," humikbi si Rosalie. "Ikinalulungkot ko ang aming pamilya." Ang mukha ni Evelyn ay lumambot at maingat niyang hinawakan ang mga kamay ni Rosalie. "Makinig ka sa akin," malumanay niyang sinabi. "Walang sino man ang nararapat na itakwil. Hindi ko alam ang lahat ng pinagdaanan mo, pero alam ko na hindi ka masamang tao at karapat-dapat ka ng pagkakataon." Lumipas ang mga araw at unti-unting tumulong si Rosalie sa panaderya. Ngunit ang mga mapanghusgang tingin mula sa ilang mga customer ay hindi nakaligtas. "Sino ang batang babae na yon?" tanong ng isang babae kay Evelyn isang umaga. Ang tono ay puno ng hinala. "Mukhang problema siya. Huwag ka nang makisalamuha sa mga katulad niya," babala ng isa pang babae. "Masisira lang ang pangalan mo." Nanatiling walang emosyon ang mukha ni Evelyn. "Kung ang mga pagpili ko ay nagdudulot sa iyo ng abala, malaya kang lumipat sa ibang tindahan," malamig niyang sagot, hindi pinansin ang mga tsismis. Ngunit hindi tumigil ang mga bulong-bulungan. Isang hapon, habang pinupunasan ni Rosalie ang mga lamesang kahoy, pumasok ang isang lalaki. Ang presensya ay matindi, ang ekspresyon ay seryoso. "Evelyn, kailangan nating mag-usap," sabi niya. Ang matalim na mga mata ay dumaan kay Rosalie. Napansin ni Rosalie at napatago sa ilalim ng kanyang tingin, nag-aalalang darating na ang pinakamalala. "Anong nangyari, Armando?" tanong ni Evelyn, pinipilit na manatiling kalmado ang boses. Tungkol sa batang iyon, matapang niyang sinabi tumango kay Rosalie. "Ayon sa bayan, itinakwil siya sa kahihiyan. Sa tingin mo ba ay magandang ideya na patagilid siya dito?" Nilunok ng malakas si Rosalie, itinago ang mata habang ang kahihiyan ay sumasakit sa kanya. Itinaas ni Evelyn ang kanyang mga balikat. "Armando, kung wala kang makakatulong na sasabihin, mas mabuti pa na umalis ka. Wala pong kasalanan ang batang iyan." Nagmumura si Armando. "Ang reputasyon mo ay nakataya.
Ang mga tao ay nagsasalita, Evelyn. Hindi nila gustong bumili mula sa isang tao na nagpapalipas sa batang may ganitong nakaraan. Hindi kumurap ang mukha ni Evelyn. At sabihin mo sa akin, Armando, malakas na tinanong niya, sino ang bibili mula sa isang lalaking humuhusga sa isang batang babae na hindi pa nalalaman ang kwento? Lumayas ka, Armando, at huwag nang bumalik. Ang boses ni Evelyn ay puno ng hindi matitinag na awtoridad habang tinuturo ang pintuan. Ang mga mata niya ay naglalagablab ng determinasyon. Hindi siya papayag na masaktan muli si Rosalie. Ngunit sa kabila ng matibay na tindig ni Evelyn, kumalat ang mga tsismis na parang apoy sa buong bayan. Yung buntis na babae nakatira sa panaderya ni Evelyn. Ang mga bulungan ay umabot sa lahat ng sulok. Araw-araw, ang mga tingin ng hindi pagsang-ayon ay tumitindi at ang tahimik na paghusga ay naging lantad na galit. Isang gabi, habang si Rosalie ay lumabas upang magtapon ng basura, napagtanto niyang napapaligiran na siya ng grupo ng mga kabataang kalalakihan mula sa bayan. Hoy babae, sinong akala mong ikaw na magstay dito na parang may karapatan ka? Si Manuel, isang matabang lalaki na may malupit na titig ang humarap sa kanya. Ako lang po, gusto ko lang po mamuhay ng tahimik. Nanginginig na sagot ni Rosalie. Instinctively na umatras ng isang hakbang. Tahimik? Si Manuel ay nagsimulang pagtawanan siya bago biglang magalit. Pinagmumudmud mo na nga ang kahihiyan dito. Bago makapagtangkang sumagot si Rosalie, itinulak siya ni Manuel ng malakas. Natisod siya at bumangga sa lupa. Tama na yan! Ang boses ni Evelyn ay bumangon mula sa pintuan ng panaderya. Agad siyang nandoon sa tabi ni Rosalie, tinutulungan siyang bumangon. Lumingon siya sa grupo, ang mukha ay puno ng galit. Kung hindi ninyo kayang kumilos ng maayos, lumayo kayo dito. Si Manuel ay tumawa ng pang-uyam. Ang labi ay nakangisi. Sige, pero huwag ka nang umiyak kapag tumigil na ang mga tao sa pagbili sa inyo. Hindi siya pinansin ni Evelyn, inakay si Rosalie papasok. Ang mga kamay ni Evelyn ay nanginginig sa galit, ngunit pinilit niyang magbigay ng ngiti. Huwag mong hayaan na ang kanilang mga salita ay makaapekto sa iyo, mahal. Wala kang ginawang mali. Sinubukan ni Rosalie na paniwalaan siya, ngunit ang mga silent na luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mukha. Ang kabang ito ay parang walang katapusan. Ang panaderya ay naging sentro ng mga tsismis sa bayan, kaya't napilitan si Evelyn na isara pansamantala ang tindahan upang maiwasan ang higit pang insidente. Habang lumalala ang sitwasyon, nagdesisyon si Rosalie na tumulong. Hindi siya pwedeng hayaan si Evelyn na magdala ng bigat mag-isa. Sa bagong lakas ng loob, naghanap siya ng trabaho. Ngunit sa bawat pintuan na tinanong niya, siya ay tinanggihan. Wala kaming hinahanap na bagong tao, sabi ng isang may-ari ng restaurant. Hindi man lang nilingon si Rosalie. Please, magtatrabaho po ako ng mabuti. Nakiusap si Rosalie. Ang desperasyon ay malinaw sa kanyang mga mata. Isang malamig na tingin ang kanyang natanggap bago umiwas ang lalaki. Hindi na siya tinanong pa. Ang isang pagtanggi ay naging 10. Hindi mahalaga kung saan siya nagpunta. Ang sagot ay palaging pareho. Hindi lang siya tinanggihan dahil sa walang bakanteng posisyon, kundi dahil ayaw nilang tanggapin siya. Puno ng pagkatalo, bumalik si Rosalie sa panaderya, ngunit nakita niyang nakatingin si Evelyn sa isang bundok ng hindi nabayarang mga bill. Ang mukha ay puno ng alalahanin. Okay lang ba, Evelyn? Tanong ni Rosalie ng malumanay. Nagbigay ng malalim na buntong hininga si Evelyn. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ko kayang patakbuhin ang panaderya. Binoykot kami ng mga tao. Isang matalim na pahirap ng guilt ang sumakit sa puso ni Rosalie. Kung ang presensya ko ang nagiging sanhi ng lahat ng ito, aalis na ako. Mahinang sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig.
Tumingin si Evelyn sa kanya ng malungkot na mata. Huwag mong gawing biro yan. Wala kang ibang pupuntahan. Hindi kita papayagan maging walang matutuluyan. Ngunit hindi matanggal ni Rosalie ang iniisip. Ang huling bagay na nais niya ay madamay ang tanging tao na nagpakita sa kanya ng kabutihan. Nang gabing iyon, habang siya ay nakahiga at hindi makatulog, ang bigat ng lahat ng ito ay napakasakit. Kinabukasan, nagdesisyon siyang gumawa ng hakbang. Kailangan niyang gumawa ng paraan, anumang paraan, upang magaan ang pasanin ni Evelyn. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan ng ganito, sinabi ni Rosalie kay Evelyn habang nagmamasa ng harina para sa tinapay ng umaga. Maghahanap ako ng trabaho. Bumuntong hininga si Evelyn, ang pagod ay kitang-kita sa kanyang mukha. Hindi mo kailangan, dito ka na. Ngunit hindi matitinag si Rosalie. Lumabas siya muli, puno ng determinasyon na subukan muli. Sa isang maliit na paggawaan ng pananahi, lumapit siya kay Anita, ang may-ari, na may pusong puno ng pag-asa. Naghahanap po ako ng trabaho, mahinang sabi ni Rosalie. Tumawa si Anita ng malutong. Nakakatawa ang panunuyan nito. Hindi kami tumatanggap ng mga babae tulad mo. Mas mabuti pang umalis ka na bago pa mahirapan ang negosyo ko. Sumakit ang dibdib ni Rosalie, ngunit yumuko siya ng tahimik at naglakad palayo, pinipigilang maluha. Bawat pagtanggi ay unti-unting kumain ng kanyang pag-asa. Walang gustong magbigay sa kanya ng pagkakataon. Pagkatapos ng araw na iyon, kumita siya ng ilang barya habang namimigay ng mga flyer sa kalsada. Ngunit habang iniisip niyang may dala na siyang ibabalik kay Evelyn, isang kaguluhan ang sumabog sa malapit. Yung buntis na babae, ninakaw ang wallet ko. Ang boses ng isang matandang babae ay umalingaw-ngaw sa palengke tulad ng isang pangil. Napalingon si Rosalie ng gulat at nakita ang lumalaking grupo ng mga tao na nakatingin sa kanya ng may paghuhusga. Ako? Wala akong kinuha? Ang tili niya, nanginginig ang mga kamay habang mahigpit niyang hawak ang kanyang bag. Hanapin siya! Sigaw ng isa mula sa crowd. Please, huwag! Ang pagsusumamo ni Rosalie umatras ng ilang hakbang, ngunit bago siya makaalis, hinablot ng isang lalaki ang kanyang bag at siniyasat ito. Walang laman. Pumutla ang mukha ng matandang babae, ngunit hindi siya umatras. Sigurado akong tinago niya ito sa ibang lugar. Isang batang babae tulad niya ay palaging may masamang ginagawa. Ang katawan ni Rosalie ay nanginginig habang siya ay nakatayo sa gitna ng mga mata ng paghuhusga. Umalis ka na bago ko tawagin ang mga pulis. Ang sigaw ng matandang babae, ang daliri ay itinuturo kay Rosalie. Parang umiikot ang mundo ni Rosalie, sinasakal siya ng kalupitan nito. Wala siyang ginawang mali, ngunit lahat ay laban sa kanya. Ang mga luha ay pumapatak sa kanyang mga mata habang tumakbo siya palayo. Ang mga akusasyon ay umuukit sa kanyang isipan. Pagdating niya sa panaderya, hingal na siya. Ang dibdib ay sumasakit dahil sa pagod at pagluha. Nandoon si Evelyn, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong nangyari, anak? Nang makita ni Rosalie si Evelyn, ang mga pader na pinilit niyang itayo ay nagiba. Umapaw ang luha sa kanyang mga mata habang siya ay humagulgol, yumakap kay Evelyn ng mahigpit. Wala akong ginawang masama, ngunit tratuhin nila akong parang walang halaga, parang dumi ako, hindi ko na kaya. Pinapatahan siya ni Evelyn habang hinahaplos ang kanyang buhok. Niyayakap siya ng malumanay. Hindi ka walang halaga, Rosalie. Hindi ka dumi. Ang boses ni Evelyn ay malambot ngunit matatag, isang maliit na liwanag sa gitna ng bagyong nararamdaman ni Rosalie. Kailangan mong maging matatag, Rosalie. Huwag mong hayaang wasakin kanila, ang pakiusap ni Evelyn, ngunit tumango lamang si Rosalie at nyuko ang kanyang ulo. Ang bigat ng kanyang paghihirap ay tila napakabigat
Ang kanyang kaluluwa ay pagod na upang maniwala sa lakas. Kinabukasan, kailangan magtungo ni Evelyn upang makipag-negotiate sa kanilang landlord tungkol sa mga hindi nabayarang upa, kaya naiwan si Rosalie mag-isa sa panaderya. Bagamat sinubukan niyang mag-focus sa mga gawain, naramdaman pa rin niya ang isang hindi komportabling pakiramdam na bumabalot sa kanya. Ang mga banta ni Manuel ay sariwa pa sa kanyang isipan. Habang pinupunasan niya ang isang mesa, biglang bumangga ang pintuan. Pumasok si Manuel kasama ang dalawang kasama. Ang mga ekspresyon nila ay mayabang at puno ng kalokohan. Well, kamusta ang negosyo ngayon? Ang pang-aasar ni Manuel, ang kanyang boses ay puno ng pang-iinsulto. Nagdadalawang isip si Rosalie, ngunit pinilit niyang maging matatag. Anong gusto mo? Friendly lang, ang sagot niya, may kasamang ngisi. Narinig ko na wala ang matandang babae kaya't mag-isa ka na lang, di ba? Ang titig ni Manuel ay dumilim at ang kasiyahan ay napalitan ng mas malupit na intensyon. Pakisabi na umalis na kayo, ang sagot ni Rosalie, pilit na itinatag-uyod ang kanyang sarili. Hindi ito lugar para sa gulo. Tumawa si Manuel ng malupit. Gulo? Tinutulungan ka lang namin. Pero hindi ka naman yata nagiging magiliw, ano? Lumapit siya ng isang hakbang. At paano ang bata? Sa tingin mo, may kinabukasan ba siya? Instinktibong niyakap ni Rosalie ang kanyang tiyan, nagsimulang umatras habang ang takot ay dumapo sa kanyang gulugod. Umalis kayo, tatawagin ko ang mga pulis. Ngumisi si Manuel. Sige, tawagin mo. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila? Isang buntis na babae na walang pamilya o kami? Bago pa man magawa ni Rosalie ang anumang hakbang, isang malakas na boses ang dumaan mula sa pintuan. Umalis kayo sa panaderya ko ngayon din. Si Evelyn ay tumayo sa pinto, hawak ang walis, ang mga mata ay puno ng galit. Nangiting masama si Manuel ngunit umatras. Sige, aalis kami, pero huwag mong akalaing magiging ligtas ang lugar na ito magpakailanman. Pagkaalis nila, ang tensyon ay nanatili sa hangin. Umupo si Rosalie, niyayakap ang tiyan. Ang boses ay halos hindi marinig. Hindi ko na alam kung gaano pa ako katatag. Kailangan mong magtiis, sabi ni Evelyn ng matatag. Hindi ka na lang lumalaban para sa sarili mo. Laban ka para sa anak mo. Ngunit sa kabila ng mga salita ni Evelyn, pakiramdam ni Rosalie ay parang siya'y unti-unting nawawala. Ang natitirang lakas ay unti-unting nauubos. Sa gabing iyon, halos hindi nakatulog si Rosalie. Ang panaderya, na dating isang lugar ng init, ay ngayon tila isang marupok na silungan na halos hindi makayanan ang bagyong galit na pumapalibot sa kanila. Manatili ka na lang dito, Rosalie, payo ni Evelyn kinabukasan habang nagmamasa ng harina. Hindi ligtas sa labas. Ngunit tumango si Rosalie, hindi ko kayang maghintay dito at walang ginagawa. Kailangan kong tumulong. Bumuntong hininga si Evelyn. Kailangan mong alagaan ang sarili mo muna, kalokohan mong bata. Matigas ang puso ni Rosalie. Nagpunta siya sa hapon upang bumili ng mga supplies. Habang naglalakad sa palengke, nakita niya si Ariel, isang kilalang tsismosa. Ah, ikaw pala, ang pang-aasar ni Ariel. Nandyan ka pa? Niyuko ni Rosalie ang kanyang mata. Kailangan ko lang po ng gulay. Nagpangiwi si Ariel. May lakas ka pang magpakita. Akala ko tapos na ang lahat sa'yo. Hindi ko po gustong magdulot ng gulo. Ang bulong ni Rosalie, ang boses ay nanginginig. Pero ikaw ang gulo, ang sigaw ni Ariel. Naglalakad ka pa rin na may tiyan, ipinapakita ang kahihiyan mo sa lahat. Inilubog mo ang aming komunidad. Ang tawa ng mga tao ay nagkalat sa paligid. Ramdam na ramdam ni Rosalie ang mga tingin nila. Ang kanilang pagkamuhi ay parang isang bigat na hindi kayang tiisin. Pumihit siya at tumakbo, ang puso ay mabilis ang tibok, habang ang mga boses ay patuloy na sumusunod sa kanya. Bawat salita ay tumutusok sa kanyang kaluluwa.
Sa gabing iyon, habang nililinis ni Rosalie ang panaderya, biglang bumukas ang pintuan ng may lakas. 3 tao ang pumasok, ang kanilang presensya ay puno ng galit. Napahinto siya, nandoon si Manuel. Saan si Evelyn? Tanong niya, ang boses ay malamig. Wala siya dito, sagot ni Rosalie, pinipilit na maging matatag. Lalong lumapad ang ngisi ni Manuel. Magandang balita, nangangahulugang pwede tayong mag-usap. Tumalon si Rosalie ng hakbang pabalik. Pakisabi na hindi ko kailangan ng gulo. Gusto ko lang magtrabaho ng tahimik. Gulo? Tumawa si Manuel, binangga ang kamay sa counter. Ikaw ang gulo. Mula nang dumating ka, ang panaderyang ito ay nabagsak na. Umaalis ang mga customer. Sa tingin mo ba ay makakapag-stay ka dito na parang walang problema? Bago makasagot, ang mga kasama ni Manuel ay nagsimulang mag-ikot sa shop, binabagsak ang mga estante, binabasag ang mga tinapay, at itinapon ang mga garapon ng harina sa sahig. Tama na, pakiusap! Ang hagulgol ni Rosalie, ang boses ay naputol habang pinapanood ang lahat ng pinaghirapan ni Evelyn na winasak. Ngumisi si Manuel. Ito ang warning mo, lumayas ka na bago pa lumala ang lahat. At gaya ng mabilis nilang pagdating, ganun din sila kabilis umalis, iniwan ang kaguluhan at pagkawasak. Bumagsak si Rosalie sa sahig, ang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukan niyang buuin ang mga piraso ng tinapay. Ang mga luha ay pumapatak sa kanyang mata. Nang bumalik si Evelyn, ang mga mata nito ay lumaki sa horror. Anong nangyari? Umiling si Rosalie, ang boses ay halos hindi marinig. Hindi ko na kaya, hindi ko kayang manatili dito. Pinapalala ko lang ang sitwasyon mo. Hinawakan siya ni Evelyn sa mga balikat. Ang pagkakahawak ay matatag sa kabila ng pagod. Hindi ka aalis, Rosalie. Sama-sama nating malalampasan ito. Ngunit nakita ni Rosalie ang pagod sa mukha ni Evelyn, ang bigat ng pasanin na dala niya dahil sa kanya. Ilang araw ang lumipas, dumating ang isang liham. Ang upa ay hindi pa nababayaran at kung hindi ito mababayaran sa loob ng 1 linggo, mawawala sa kanila ang panaderya. Itinago ni Evelyn ang kanyang pag-aalala, ngunit nakita ito ni Rosalie sa mga mata nito. Dapat na akong umalis, ang bulong ni Rosalie. Ang mga luha ay pumapatak. Siguro kung aalis ako, titigil sila sa pag-target sa iyo. Tinutulan ito ni Evelyn. Hindi ka aalis. Ito ang iyong tahanan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, naramdaman ni Rosalie na wala siyang naidudulot kundi dagdag na pasanin. Sa gabing iyon, siya ay nagising, nakatingin sa kisame, ang mga isip ay puno ng kalituhan. Kailangan kong umalis, naisip niya. Ang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan para kay Evelyn at para kay Marilu. Kinabukasan, bago magdilim, tahimik niyang ipinasok ang ilang gamit sa isang lumang bag. Tumingin siya kay Evelyn na mahimbing ang tulog at nilunok ang buo niyang lalamunan. Nag-iwan siya ng isang maliit na liham sa mesa. Mahal kong Evelyn, salamat sa lahat, ngunit kailangan kong umalis bago ko pa madala sa iyo ang higit pang gulo. Mahal kita ng buong puso. Isang huling sulyap, hinaplos niya ang kanyang tiyan. Marilu, kailangan nating maging matatag dahil wala ng iba pa. At sa mga tahimik na hakbang, umalis siya sa pinto, iniwan ang tanging tahanan na kanyang naranasan. Naglakad si Rosalie nang walang tiyak na direksyon sa mga kalye hanggang sa matisod siya sa isang luma at wasak na bahay paupahan sa gilid ng syudad. Hindi tulad ng mga lugar na nadaanan niya bago. Walang sino man dito ang tila nagmamalasakit sa kanyang nakaraan o sa bigat na dala-dala niya. Ngunit sa natirang ilang piraso ng barya, halos wala na siyang sapat na pera para sa ilang gabing pananatili. Kwarto 3, huwag makialam maliban na lang kung may bayad ka.
Babala ni Gloria, ang mataray na may-ari ng bahay, habang ibinibigay ang susi. Maliit ang kwarto, masyadong madilim at amoy ang mga bakas ng hindi alaga. Umupo si Rosalie sa matunog na kama, pinipigilan ng luha habang ang mga alaala nina Evelyn at ng panaderya ay bumabalik sa kanyang isipan. Ngayon, siya na lang at si Marilu. Malalampasan din natin ito, bulong niya, kahit naramdam ang bigat ng pagdududa sa kanyang dibdib. Kinabukasan, nagsikap si Rosalie na maghanap ng trabaho, ngunit laging nauurong at tinatanggihan siya. Walang bakante. Mas bata pa, wag na lang, wala kaming kailangan na gulo. Parehong mga salita, paulit-ulit, masakit sa bawat pagkakataon. Ang kanyang pagbubuntis ay parang tanging nakikita ng iba, tanda ng kahihiyan kaysa sa isang palatandaan ng bagong buhay. Bumalik siya sa bahay paupahan na pagod at nakita niyang may grupo ng mga bata na nagtitipon sa labas ng kanyang pinto. Tingnan niyo kung gaano kalaki ang tiyan niya, pang-iinsulto ng isang bata na nagpasimula ng tawanan. Pati pamilya niya, itinakwil siya, sigurado masama siya, dagdag pa ng isa. Sumakit ang puso ni Rosalie. Huwag naman, mahina niyang pakiusap, pero ang kanyang tahimik na pagsusumamo ay lalong nagbigay lakas sa kanilang kalupitan. Nang gabing yon, nakayakap siya sa kanyang tiyan, sa malamlam at mag-isa niyang kwarto, sinusubukang patahimikin ang sarili at si Marilu. Ang tawa ng mga bata ay umuukit sa kanyang isipan, nagsasama ng mga tinig na nagtatakwil sa kanya. Kinabukasan, determinadong umalis. Bago pa siya muling pagtawanan, lumabas siya, ngunit natagpuan niyang naghihintay si Gloria. Ang hitsura ng matandang babae ay matigas at ang boses nito ay matalim at puno ng akusasyon. Nagnakaw ka sa akin, hindi ba? Napahinto si Rosalie. Ano? Hindi! Hindi ko gagawin yon! Ibinuka ni Gloria ang mga braso at nagpatuloy na titig na parang pako. Bakit nawawala ang pera mula nang dumating ka? Hindi ko alam, pero tiyak hindi ako. Nanginginig ang boses ni Rosalie habang nagsisimulang pumatak ang luha. Tama na ang mga palusot. May 24 na oras ka para bayaran ang nawawalang pera o aalis ka, sigaw ni Gloria. May mga residente na sumilip mula sa mga pinto, nagbubulungan sa isa't isa. Ramdam ni Rosalie ang kanilang mga tingin, bumigat ang lahat ng lakas na mayroon siya. Nang gabing iyon, nang bumalik siya sa kanyang kwarto, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Isang malamig na pakiramdam ang pumasok sa kanya nang pumasok siya. Ang ilang gamit niyang naiwan ay nakakalat sa sahig. Pumintig ang kanyang puso. May tao ba dito? Maingat niyang tanong. Walang sagot. Mabilis niyang tiningnan ang maliit na halaga ng pera na itinago niya. Wala na. Parang nanlata ang katawan ni Rosalie. Hindi ito nangyayari. Sambit niya, nanginginig. Tumakbo siya para hanapin si Gloria, desperadong ipaliwanag, ngunit bago pa siya makapagsalita, sumingaw ang boses ni Gloria na parang pangil ng pangil. Huwag mong gawing dahilan ng iba, ikaw ang may kagagawan nito. Sumikip ang lalamunan ni Rosalie. Gusto niyang sumigaw, magmakaawa ng kanyang kawalang sala, pero hindi lumabas ang mga salita. Wala siyang nakita kundi tiyak na pagkakasala mula kay Gloria. Walang lakas na natira, tumalikod si Rosalie at umalis papuntang malamig at walang laman na kwarto. Bumagsak siya sa sahig, yumakap sa tiyan. Pasensya na, Marilu, bulong niya, ang tinig ay basag. Hindi kita naprotektahan. Ano na ang gagawin natin? Tanging ang hangin na dumadaan sa mga siwang ng pinto ang sumagot. Pagdapo ng bukang liwayway, tahimik na umalis si Rosalie sa bahay paupahan, ang ilang gamit niyang isiniksik sa isang sirang bag. Nang ibigay ang susi kay Gloria, halos hindi siya tiningnan ng babae bago pa man siya pinaalis.
Ang ulo'y nakayuko, naglakad si Rosalie sa mga kalye na dating pamilyar, ngunit ngayon ay tila itinatakwil ang kanyang presensya. Tinukso ng matinding lamig ang kanyang balat at ang katawan niya ay nangihina mula sa gutom at pagod. Pumuwesto siya sa malamig na pader, humihingal. Dumating siya sa isang sulok ng pamilihan, isang lugar na dati nagbigay sa kanya ng kabutihang loob sa pamamagitan ng mga natirang pagkain. Ngunit ngayon, wala na siyang halaga. Tanging isang hindi nakikitang anino sa gitna ng naglalakihang tao. Tinipon ang natirang lakas, lumapit siya sa isang stall na puno ng mainit na tinapay. "Excuse me," mahina niyang sinabi, "may natirang pagkain po ba?" Hindi siya tiningnan ng nagtitinda at binanggit pa ito ng may halong pangiinsulto. "Wala akong para sa'yo. Lumayo ka." Pinipigilang lunukin ang namumugto niyang luhang, nagpatuloy siya sa paglalakad. "Salamat na lang," bulong niya bago siya humakbang palayo. Pumuwesto siya sa isang bangko sa parke, yumakap sa kanyang tiyan. Ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi habang pinagmumuni, "Marilu, patawarin mo ako. Bakit ganito ang nangyayari sa atin?" Ang kanyang kalungkutan ay naputol ng tawa ng mga bata. Isang batang lalaki ang tumuro sa kanyang tiyan at nagsabi, "Ang taba niya." Nag-echo ang tawanan, may maliit na bato na tumama sa kanyang paanan. Hindi kumilos si Rosalie. Iniluhod lang ang ulo, tinanggap ang sakit na para bang nararapat lang iyon sa kanya. Pagsapit ng hapon, naglakad-lakad siya ng walang tiyak na direksyon. Ang katawan niya'y gumagaan sa bawat hakbang. Sa huli, natagpuan niya ang isang madilim na eskinita, mga sirang pader ang nakapaligid. Hindi man maganda, at least tahimik. Yumuko siya sa isang sulok, sinubukang kalimutan ang gutom, ang lamig, ang kalungkutan. Pinikit niya ang mga mata. Kung matutulog lang siya, marahil hindi na niya mararamdaman ang lahat ng sakit. Tapos mga yapak ng paa, una hindi niya pinansin. Isa na namang tao, isa na namang estranghero na magmamagaling na hindi siya makita. Ngunit pagkatapos, huminto sila sa harap niya. Isang pamilyar na boses, mainit, puno ng pag-aalala. "Rosalie?" Iangat ni Rosalie ang kanyang mukha na puno ng mga luha. Ang hininga ay nahirapan sa kanyang lalamunan nang makita niyang nakatayo si Evelyn sa harap niya. Ang mukha ng matandang babae ay puno ng alalahanin at pagod. Mahigpit ang hawak sa isang flashlight at isang payong na matanda na. Ang dibdib niya ay mabilis na bumangon at bumaba at kitang-kita ang pag-asa sa kanyang mga mata. "Evelyn," ang tinig ni Rosalie ay kumaluskos, parang hindi makapaniwala na siya ay totoo. "Ang tanga mong bata, alam mo ba kung gaano ako nag-alala?" Pinagalitan ni Evelyn, kahit ang boses nito ay nanginginig sa emosyon. "Hinahanap kita kahit saan." Lumuhod si Evelyn sa tabi ni Rosalie. Ang mga kamay na nanginginig ay humaplos sa pisngi ng batang babae. "Bakit ka umalis ng ganun?" Pinipigilan ni Rosalie ang mga bagong luha. Ay hindi ko na gustong maging pabigat." Bulong niya, ang mga salita ay mabigat sa kalungkutan. Hindi nagatubili si Evelyn. Hinila niya si Rosalie papunta sa isang mahigpit na yakap. Parang takot na baka mawala na naman siya. "Oh, Rosalie," ang mahina niyang sabi. Ang boses ay malambing. "Hindi mo ba naiintindihan? Ikaw ang pamilya ko. Hindi kita iiwan kahit ano pa ang mangyari sa atin." Ang gabi ay humabi sa kanilang paligid, malamig at basa, habang ang malumanay na ambon ay dumadaloy mula sa kalangitan. Ngunit nakayakap kay Evelyn, nakaramdam si Rosalie ng init na akala niya ay nawawala na magpakailanman. "Ikaw at ako," ang bulong ni Evelyn. Ang boses ay matatag, "Haharapin natin ang lahat ng magkasama." Tumango si Rosalie, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Pasensya na at iniwan ko kayo nang hindi nagpaalam."
Huwag na nating pag-usapan yan. Ang sinabi ni Evelyn, pinapakinis ang buhok ni Rosalie. Ang mahalaga, ligtas ka na ngayon. Kinabukasan bumalik sila sa panaderya, bagamat may alikabok na nanatili mula sa kanilang pagkawala at ang katahimikan ay bumalot sa lugar. Hindi na ito tiningnan ni Rosalie bilang isang simpleng tindahan, ito ay tahanan. Hindi nagsayang ng oras si Evelyn sa paglilinis, determinadong buhayin muli ang lugar. Sumama si Rosalie, unti-unting ibinabalik ang pamilyar na ritmo ng paggawa ng tinapay. Tutulungan kita, Evelyn. Babangon tayo, nangako siya. May isang kislap ng pag-asa sa mga pagod na mata. Ngumiti si Evelyn, tapat at hindi matitinag. Yan ang espiritu. Hanggang may isa't isa tayo, walang makakatalo sa atin. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Rosalie na huwag pansinin ang mga bulong-bulungan at paminsang-paminsang mga sulyap ng mga kapitbahay. Pumokus siya sa kanyang trabaho at sa pagpapalago ng buhay na nagsisimula sa kanyang sinapupunan. Dahan-dahan, ang masarap na amoy ng sariwang tinapay ay muling bumalot sa hangin, nagbabalik sa mga customer na minsang umiwas. Isang hapon, habang pinupunasan ng counter, tumingin siya kay Evelyn at ang pasasalamat ay tumitibok sa kanyang dibdib. Salamat sa lahat, Evelyn. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Hinawakan ni Evelyn ang kamay ni Rosalie at pinisil ito ng banayad. Ang pamilya ay magkasama, Rosalie, anuman ang mangyari. Sa ilalim ng simpleng bubong ng panaderya, nagtayo sina Rosalie at Evelyn ng isang buhay na puno ng init at tibay. Sa loob ng 13 taon, lumaki si Rosalie bilang isang matatag at malayang babae, hinaharap ang bawat hamon ng may parehong determinasyong itinuro sa kanya ni Evelyn. Magkasama nilang binuksan ang isang maliit na kafe sa gilid ng Miami. Pinangalanan itong Marilu pagkatapos ng anak na naging pinakamalaking kaligayahan ni Rosalie. Ngayon, 13 taon na si Marilu ay ang pinakatumpak na larawan ng batang sarili ni Rosalie. Ngunit ang matalim at matalinong tingin nito at ang hindi matitinag na tiwala sa sarili ay buo niyang sarili. Madalas siyang matagpuan sa harap ng kafe, binabati ang mga customer ng isang ngiting puno ng saya. Ang kanilang buhay, bagamat simple, ay puno ng pagmamahal at tahimik na kaligayahan. Isang malamlam na umaga, habang pinupunasan ni Rosalie ang counter, bumukas ang pinto ng kafe at pumasok si Vilma, isang matandang kaibigan ni Evelyn. Pumasok ito, hawak ang isang bundle ng mga luma at sirang litrato. Ang mga mata ay kumikislap ng nostalgia. Rosalie, tingnan mo ang nahanap ko habang naglilinis. Mga litrato ni Evelyn noong kabataan niya. Masaya si Vilma, ipinapakita ang mga litrato sa ibabaw ng counter. Ang mukha ni Rosalie ay humupa at yumakap ng kaligayahan nang tiningnan niya ang mga larawan. Si Evelyn ang pinakakamanghang tao na nakilala ko, sabi niya ng malungkot. Kung wala siya, wala tayo ngayon. Narinig ang kasiyahan sa mga saloobin. Tumakbo si Marilu mula sa likod ng display ng pastry. Siya ba yan, Evelyn? Tanong niya. Ang mga mata ay nakabukas. Hindi ko pa siya nakitang ganun kabata. Oo, anak, sagot ni Rosalie, hinaplos ang buhok ni Marilu. Ibinigay ni Evelyn ang lahat para sa atin. Sa pagkakataong yon, umingit ang kampanilya ng kafe, senyales ng bagong bisita. Tumingin si Rosalie at natigilan. Nakatayo sa pintuan ang isang matandang babae. Ang kanyang mahina at baling katawan ay nakasuong isang simpleng coat. Ang kulay pilak na buhok ay nakapagtatabing mukha na puno ng mga guhit ng panahon. Bagamat pagod at nagdadalawang isip, may mga mata siyang may dala na isang bagay na agad na nakilala ni Rosalie. Panghihinayang, tumatagilid ang kanyang hininga. Ariel, bulong niya, ang puso ay mabilis ang tibok.
Nakangiting tumango ang babae, ang mga luha ay sumisingaw mula sa kanyang pagod na mga mata. Oo, Rosalie, mahina niyang sagot. Ako ito, ang ina mo. Tahimik ang buong kafe. Malumanay na tumabi si Vilma, naramdaman ang bigat ng sandali. Si Marilu ay tumingin sa pagitan ng dalawang babae. Ang mga mata ay puno ng kalituhan. Hinawakan ni Rosalie ang tela sa kanyang mga kamay. Ang tinig ay matatag, ngunit may kasamang matinding sakit. Bakit ka narito pagkatapos ng lahat ng taon? Akala mo ba makakabalik ka lang at walang nangyari? Bumagsak ang mga balikat ni Ariel. Ang boses ay mahirap at puno ng emosyon. Alam ko na hindi ako karapat-dapat sa pagpapatawad, aminin niya. Ngunit hindi ko na kayang dalhin ang ganitong kasalanan. Kailangan ko kayong makita, kailangan ko magsabi, pasensya na, puno ng mga hindi nasabing salita at hindi natapos na sugat ang hangin sa kafe. Ang nakaraan ay nakatayo sa pagitan nila, malawak at walang awang. At sa kauna-unahang pagkakataon sa 13 taon, hinarap ni Rosalie ang babaeng minsan siyang itinakwil. Pumutok si Rosalie sa isang malutong na tawa, ngunit puno ito ng kalungkutan kaysa kasiyahan. Ang mga luha ay kumikislap sa kanyang mga mata habang ang bigat ng mga sugat mula sa nakaraan ay nagpapahirap sa kanya. Itinapon mo ako sa kalye ng walang kalabit na pangalawang pag-iisip, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at sakit. Pinili mo ang tinatawag mong dangal kaysa sa iyong sariling anak. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng mga taon, iniisip mong sapat na ang isang simpleng paghingi ng tawad para ayusin ito. Si Marilu, na naramdaman ang tensyon, ay humawak sa kamay ni Rosalie. Ang kanyang batang mukha ay puno ng kalituhan. Ma'am, ano ang nangyayari? Sino siya? Huminga si Rosalie ng malalim, pinipigilan ng sarili habang ang mga daliri ay humigpit sa kamay ni Marilu. Matapos ang isang mahabang katahimikan, nagsalita siya. Siya, ang iyong lola. Napalaki ang mga mata ni Marilu sa gulat. Lola? Ulit niyang sinabi tumingin kay Ariel. Totoo ba? Ikaw ba ang ina ni Mami? Lumuhod si Ariel sa harap ng bata, ang mukha ay puno ng pagsisisi. Oo, anak, aminin niya, ang boses ay halos pabulong. Ako ang iyong lola at nagkamali ako ng malaki. Iniwan ko ang iyong ina noong kailangan niya ako. Buhay ko ang pinasan na pagsisisi araw-araw at dumaan ako dito para subukang ayusin ang lahat. Ang mata ni Marilu ay tumingin mula kay Rosalie patungo kay Ariel. Ang mga kilay ay nagkumpulan sa kalituhan. Pero bakit mo siya iniwan? Hinila ni Rosalie si Marilu at pinatabi siya, hinawakan ng mahigpit. Pangako ko, ipapaliwanag ko ang lahat, mahina niyang sinabi. Ngunit hindi ngayon. Tumayo ulit si Ariel, ang boses ay nanginginig. Rosalie, alam ko na hindi ako karapat-dapat sa pagpapatawad, ngunit kailangan kong dumaan. Kailangan kong subukan. Kung may magagawa ako para magbago, gagawin ko. Ang ekspresyon ni Rosalie ay tumigas. Ang mga tao ng sakit at tibay ay sumasalamin sa kanyang boses. Akala mo ba madali lang yon? 13 taon ina. Nagtayo ako ng buhay mula sa wala. Pinalaki ko ang anak ko ng mag-isa. Walang paghingi ng tawad ang makakabura sa mga pinagdaanan ko. Mula sa gilid si Vilma na tahimik lamang hanggang ngayon ay lumapit at inilagay ang isang mahinahong kamay sa balikat ni Rosalie. Rosalie, malumanay niyang sinabi, ang ginawa ng iyong ina ay labis na mali, pero minsan ang pagpapatawad ay hindi lang para sa kanila. Ito ay para sa pagpapalaya ng iyong sarili. Ang mga labi ni Rosalie ay naging manipis habang ang mga mata ay nagpalipat-lipat kay Vilma at kay Ariel. Hindi siya sigurado kung handa na siyang magpatawad, ngunit ang galit ay nagpapagod sa kanya. Si Marilu,
na pinagmamasdan ang mga matatanda na may malalim na pag-iisip ay nagsalita sa wakas. Ang boses ay may kasamang karunungan higit pa sa kanyang edad. Gang Ariel, kung talagang nagsisisi ka, kailangan mong patunayan iyon. Hindi sapat ang mga salita. Pumutok ang hininga ni Ariel, ngunit tumango siya. Tama ka, handa akong gawin ang lahat ng kinakailangan. Puno ng luha ang kanyang mga mata habang nag-aatubili bago iniabot ang kamay kay Rosalie. Kailangan mong malaman, hindi rin madali para sa akin ang 13 taon. Pagkatapos mong umalis, ang iyong ama ay nagkasakit. Pinalubha siya ng kanyang konsensya, ngunit mas malakas ang kanyang pagmamalaki. Gusto niyang makipag-ugnayan, ngunit hindi niya ginawa. At ngayon, wala na siya. Napahinto ang hininga ni Rosalie. Isang halo ng emosyon ang sumabog sa kanya, lungkot, galit at ang hapdi ng mga nawalang taon. Wala na ang ama? Mahina niyang binaluktot, ang tinig ay halos hindi marinig. Tumango si Ariel, ang sariling mga luha ay bumagsak ng malaya. Nayanig ang ulo ni Rosalie, at hindi mo sinabi sa akin, wala ni isang liham, wala ni isang salita. Bakit ngayon, pagkatapos ng lahat ng panahon? Nanginginig ang mga kamay ni Ariel. Kasi natatakot ako, aminin niya. Natatakot na hindi mo ako mapatawad. Pero pagkatapos mamatay ang iyong ama, napagtanto ko na hindi ko na kayang hayaang pigilan ako ng takot. Ikaw na lang ang natira sa akin, Rosalie. Hinila ni Rosalie ang kanyang mga kamay, umatras. Ako na lang ang natira sa iyo. Ulit niyang sinabi ng may mapait na tono. Naririnig mo ba ang sarili mo? Iniwasan mo ako. Tinanggihan mo ako ng 13 taon. Kailangan kong mag-survive mag-isa, palakihin ang anak ko mag-isa. At ngayon, dahil nag-iisa ka, gusto mong ibalik ako. Nakatayo si Ariel na parang na-stun. Ang mga luha ay dumadaloy mula sa kanyang mukha. Si Marilu ay nagmamasid sa palitan ng salita. Hindi alam kung anong sasabihin, nahulog sa pagitan ng sakit ng ina at ng lola, nakakaunti lang ang kilala. Ma'am, mahina niyang sinabi, ang boses ay maliit ngunit matatag. Hindi ko alam ang lahat ng nangyari, pero siguro nga gusto niyang ayusin ang lahat. Sa pagkakataong iyon, bumukas ang pinto ng kafe. Pumasok si Evelyn, ang matalim na tingin ay sumapantaha sa tensyon ng eksena. Hindi nag-atubili, lumakad siya patungo sa tabi ni Rosalie at maingat na inilagay ang kamay sa balikat nito. Rosalie, malumanay niyang sinabi, hayaan mong magsalita siya. Huminga si Rosalie ng malalim. Paano ko magagawa iyon? Paano ko malilimutan ang lahat ng ginawa nila? Tanong niya, ang boses ay basag. Hinaplos ni Evelyn ang balikat niya. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakakalimot, paalala niya. Hindi ito nangangahulugang pagpapatawad sa mga nangyari. Pero ibig sabihin nito, pagpapalaya ng iyong sarili mula sa mga galit na nagpapabigat sa iyo. Dahan-dahang lumuhod si Ariel, ang boses ay hindi matatag. Hindi ko inaasahan na mapatawad mo ako agad, sabi niya. Gusto ko lang ng pagkakataon na ipakita sa iyo na totoo ako. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, ngunit nandito ako ngayon at gusto kong maging bahagi ng iyong hinaharap kung papayag ka. Bumaba ang tingin ni Rosalie, ang puso ay naglalaban. Kailangan ko ng oras, bulong niya. Tumango si Evelyn ng bahagya. Kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo, anak. Ngunit huwag hayaang ang pride o sakit ay magnakaw pa ng mga taon mula sa iyo. Tumayo si Ariel ng dahan-dahan, ang mukha ay puno ng luha, ngunit may kaunting pag-asa sa kanyang mata. Salamat, Rosalie, mahina niyang sinabi. Sa kahit papaano, binigyan mo akong pagkakataon. Ang mga araw na sumunod ay puno ng maingat na hakbang. Nanatili si Rosalie ng may distansya, hindi pa sigurado kung gaano kalaking bahagi ng kanyang sarili ang handa niyang ibigay. Ngunit hindi niya pinigilan si Ariel sa pagbisita sa kafe.
Hindi nagmadali si Ariel. Mauupo siya sa isang sulok, pinagmamasdan si Rosalie at si Marilu mula sa malayo. Tuwing tumatawa si Marilu, isang banayad ng ngiti ang sumik sa mga labi ni Ariel. Ngunit ang lungkot ay hindi rin nawala sa kanyang mga mata. Alam niyang mahirap buuin muli ang isang tulay na nasira matagal na panahon. Ngunit sa unang pagkakataon sa mga taon, may pag-asa na dumapo kung saan dati ay nagsalita lang ang pagsisisi. Isang umaga, hinila ni Marilu ang kamay ng kanyang ina. Ang mga mata nito ay puno ng determinasyon. "Ma'am," malumanay niyang pakiusap, "talaga pong nagsisisi si Bagu sa lahat ng nangyari. Maaari mo ba siyang mapatawad? Ayoko po kasing nakikita kayong malungkot." Tumingin si Rosalie sa kanyang anak, ang puso niya'y naguguluhan. Si Marilu ang ilaw ng kanyang buhay, siya ang dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban. Kung ang pagpapatawad ay magdudulot ng kapayapaan para sa kanilang dalawa, baka ito'y nararapat ng isaalang-alang. Si Evelyn, na palaging naging tulay sa pagitan nilang dalawa, ay madalas mag-imbita kay Ariel na kumain upang matiyak na ang kanilang mga pakikisalamuha ay hindi pilit kundi dahan-dahang pinapalago. Isang gabi, habang pinupunasan ni Rosalie ang mga counter ng kafe, nilingon ni Evelyn si Ariel. "Masakit ang ginawa mo kay Rosalie," sabi ni Evelyn ng tapat. "Ngunit naniniwala ako na sa pamamagitan ng pasensya at pagiging tapat, may pagkakataon pang mabuo ang nawalang bagay." Ang boses ni Ariel ay nanginginig, ngunit hindi siya nag-atubiling sumagot. "Hindi ko titigilan ang pagsubok. Si Rosalie ay aking anak at ang pagpapakita ng pagmamahal ko sa kanya ang pinakamahalagang bagay na natitira sa akin." Ilang linggo ang lumipas at napagdesisyonan ni Rosalie na oras na para harapin ang katotohanan. Gabi-gabi, pagkatapos matulog ni Marilu at umalis si Evelyn upang magbigay sa kanila ng privacy, nakipagkita si Rosalie kay Ariel sa mainit na kusina ng kafe. "Ma'am," nagsimula si Rosalie, ang tono ay maingat ngunit mas malambot kaysa dati. "Kailangan kong malaman kung bakit mo ako iniwan noong pinakakailangan kita." Huminga ng malalim si Ariel, ang mga kamay ay umiikot sa kanyang kandungan. "Natakot ako, Rosalie. Kami ng iyong ama." Huminto siya, ang boses ay puno ng pagsisisi. "Masyado kaming nag-alala sa sasabihin ng iba. Palagi kaming nabubuhay ayon sa mga alituntunin ng reputasyon at nang mangyari ang lahat, pinayagan namin ang takot na magdikta ng aming mga aksyon. Ngunit ito ang pinakamasamang desisyon na ginawa namin." Tahimik lang si Rosalie, ang mga emosyon ay kumukulo sa kanyang dibdib. Binigyan ng kanyang ina ng pagkakataon na magpatuloy. "Matapos kang mawala," bulong ni Ariel, "hindi na naging pareho ang iyong ama. Oras na ginugol niya ang pagtitig sa bintana na parang inaasahan niyang babalik ka anumang oras. Ngunit ang kanyang pagmamalaki, pinigilan siya mula sa makipag-ugnayan, pinagsisihan niya ang lahat, ngunit hindi niya kayang aminin iyon." Hinigpitan ni Rosalie ang mga kamay. "Kung ganoon, bakit hindi siya dumaan para kunin ako?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Nilunok ni Ariel ng mahirap kasi iniisip niyang hindi mo siya mapapatawad at iniisip ko rin yon. Ngunit nang pumanaw siya, napagtanto ko na hindi ko kayang ipagpatuloy ang parehong pagkakamali. Hindi ko kayang mawalan ka magpakailanman. Ang mga luha ay dumaloy mula sa kanyang mata. Nagmumuni-muni si Rosalie, ang utak ay pinuno ng mga alaala, mga taon ng hirap, mga malamig na gabi, ang mga sandali na akala niyang hindi na niya makakaya. Ngunit napagtanto din niyang isang bagay. Ang paghawak sa sakit na iyon ay hindi magbabago ng nakaraan. Sa isang mahina at nanginginig na hininga, bumulong siya, "Ma'am, hindi ko kayang burahin ang lahat ng nangyari. Ngunit para kay Marilu, para kay Evelyn, at para sa sarili ko, susubukan kong magpatawad."
Nagpitlag ang dibdib ni Ariel at mabilis siyang humarap kay Rosalie. Hinila siya papunta sa isang mahigpit na yakap. "Salamat anak, pangako ko sa iyo, gugugulin ko ang natitirang buhay ko para itama ang mga pagkakamali." Mula sa araw na iyon, nagsikap si Ariel na maging naroroon hindi lamang sa mga salita kundi sa mga aksyon. Nagsimula siyang tumulong sa kafe, maingat na binabalik ang kanyang lugar sa buhay ni Rosalie. Bagamat ang mga sugat mula sa nakaraan ay naroroon pa, pinagtulungan nilang gumaling ang mga ito. Dahan-dahan. Si Marilu ang naging tulay na nagdugtong sa kanila. Ang kanyang tawa ay umabot sa buong kafe at ang kanyang mga inosenteng tanong ay nagbigay ng init sa mga sandaling iyon. Habang patuloy silang magkasama sa paggawa, mas marami pang mga piraso ng ina na hinahangad ni Rosalie ang nagsimula muling magpakita. Ilang buwan ang lumipas, sa isang maliwanag na umaga, nagdaos ang Cafe Marilu ng isang maliit na pagtitipon upang ipagdiwang ang kanilang mga tapat na customer at ang paglalakbay na nagdala sa kanila doon. Nakatayo silang magkasama, si Rosalie, si Evelyn, si Ariel at si Marilu. Ang kanilang mga mukha ay kumikinang sa pasasalamat. Huminga si Rosalie ng malalim bago nagsalita. "Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit ang pagtitiyaga ay maaaring magdala sa atin sa pag-asa. Walang katapusang pasasalamat ko kay Evelyn na nagligtas sa akin mula sa aking mga pinakamadilim na araw at kay ina na nagsikap na ayusin ang mga nasirang bagay." Puno ng luha ang mga mata ni Ariel habang hinawakan ang kamay ni Rosalie. "Ipinagmamalaki kita, Rosalie. Ikaw ang pinakamalakas na babae na kilala ko." Ang kafe ay napuno ng tawa, init at ang matamis na amoy ng sariwang tinapay. Bagamat ang kanilang pamilya ay malayo pa sa pagiging perpekto, ito ay totoo at puno ng pagmamahal. Ang paglalakbay ni Rosalie ay isang patunay sa lakas ng pagpapatawad at sa tibay ng puso ng tao. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi tungkol sa pagbura ng nakaraan, ito ay tungkol sa pagpili ng pagpapagaling. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa ating sarili mula sa galit at sakit at niyayakap ang pagmamahal kahit na parang hindi ito posible. At minsan, sa pinakamadilim na sandali, isang simpleng kilos ng kabutihan tulad ng hindi matitinag na suporta ni Evelyn ay maaaring maging liwanag na magdadala sa atin patungo sa hinaharap. Kasi kahit sa mga pinakamahirap na araw, ang pag-asa ay palaging naghihintay sa unahan. Kung ang kwentang ito ay nakaantig sa inyong puso, mangyaring i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na magbahagi ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon tulad nito. Maraming salamat sa panonood at magkikita tayo muli sa susunod.